Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Marami ang may pangarap na manirahan sa ibang bansa, lalo na kung dun kayo bubuo ng sarili nyong pamilya. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa dalawang Pinay na naudlot ang pangarap na American Dream. Isa sa mga Pinay na nagsakripisyo na umalis ng Pilipinas ay ang Pilipinang si Blessel Lynn Santiago. Si Lynn ay ipinanganak ng taong 1993 sa Zamboanga del Norte. Mabait, masayahin at masipag kung ilarawan si Lynn ng kanyang mga kakilala. Marami siyang kaibigan dahil sa kanyang mabuting puso. Mapagmahal din si Lynn sa kanyang pamilya at may 3 siyang mga kapatid. Tumatayo siyang breadwinner ng kanyang pamilya. Nagtatrabaho si Lynn sa isang hotel nang makilala niya ang lalaki na si Albert Ong, 49 years old. Ang Taiwanese-Filipino na si Albert ay guest noon sa hotel. Content marketer at editorial strategist ang trabaho ni Albert at siya ay isang American citizen. Tila na love at first sight si Albert kay Lynn. Kaya naman hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at sinabi ang kanyang nararamdaman kay Lynn. Kalaunan nga ay nagsimula ang kanilang relasyon. Sa tuwing magdi-date ang dalawa, hindi nakakalimutan ni Albert na bigyan ng regalo ang kanyang kasintahan. Sa huli nga ay nauwi sa kasalan ang pagmamahalan ng dalawa. January 17, 2016, nang magpunta si Lynn at Albert sa Amerika. Sa kanyang social media, pinost pa nga ng Pinay ang kanilang tiket mag-asawa papuntang Amerika. Nang makarating naman si Lynn sa California, madalas siyang magbahagi ng kanyang buhay sa social media. Pinopost niya ang araw-araw na buhay niya sa ibang bansa at ang mga lugar na kanyang napapasyalan. Bukod doon, nagpo-post din si Lynn ng masasayang alaala kasama ang kanyang asawa. Naghanap ng trabaho si Lynn at nakabili rin ng kanyang sasakyan. Nagsumikap sa ibang bansa ang Pinay para may pangsuporta sa naiwan niyang pamilya sa Pilipinas. Bakas sa mga larawan ni Lynn ang kasiyahan sa bagong yugto ng kanyang buhay. Subalit sa likod ng mga ngiting iyon, may problema ang namamagitan sa kanilang mag-asawa. Sa paglipas kasi ng panahon, unti-unting lumabas ang totoong ugali ni Albert. Ang lalaki ay agresibo at magagalitin. Lingi din sa kaalaman ni Lynn, dati na palang nakulong si Albert. Taong 2001, sinaktan ni Albert ang dati niyang hipag. Kinompronta kasi ng babae si Albert matapos nitong malaman na ikinasal ito sa ibang babae habang kasal pa si Albert sa kanyang kapatid. Sa galit umano ni Albert, binato niya ng matigas na bagay ang kanyang hipag at nagresulta ng isang pinsala sa babae. Kinasuhan si Albert ng assault at felony. Tinanggap ni Albert ang alok sa kanyang kasunduan at nag-plead siya ng no contest. Ibig sabihin, tinanggap ni Albert ang parusa niya pero hindi niya inamin ang mga akusasyon laban sa kanya. March 2002 nang hatulan si Albert ng 1 taong pagkakulong. Bukod doon, inutusan din siya ng judge na umattend sa isang management program at dapat ay lumayo na siya sa biktima. Hindi natapos ni Albert ang hatol sa kanya matapos siyang maagang palayain dahil sa mga medical conditions. Dagdag pa ng dating hipag ni Albert, tila modus na ng lalaki ang magpalit-palit ng babae. Madalas din daw saktan ni Albert ang mga babae na kanyang nakakarelasyon. Gawain nito na guluhin ang kanyang biktima para bumalik sa kanya. Sa kasamang palad, ganun din pala ang pakikitungo ni Albert kay Lynn. Ayon sa kaanak ni Lynn na nasa Amerika din, na pangalanan na lang nating Bea, si Albert umano ay magagalitin, seloso at minamanipula si Lynn. Kwento din ni Bea, madalas nilang pag-usapan ni Lynn ang kanilang pagsasama ng asawa nitong si Albert. Hindi pinapayagan ni Albert si Lynn na bisitahin ang kanyang tita o umalis man lang kasama ang mga kaibigan niyang babae. Dagdag pa ni Bea, minsan sweet at malambing si Albert. Subalit bigla na lang itong magagalit, sinasaktan si Lynn at nagsisira ng mga gamit. Sinabi din ni Bea na nagtitis lang noon si Albert dahil kailangan niya magtrabaho para sa pamilya niya sa Pilipinas.
December 31, 2016, rumispondi ang mga pulis sa bahay ni Lynn. Ito ay dahil inatake at sinaktan ni Albert ang kanyang asawa. Agad namang inaresto ng mga pulis si Albert at kinasuhan. Ayon sa bersyon ni Albert ng mga pangyayari, may alitan na sila ng kanyang asawa. Gusto ni Lynn na umalis na, subalit sumabit ang bag ng Pinay sa doorknob at natumba. Hindi daw umano hinawakan ni Albert si Lynn noon. Dagdag pa niya, mali ang mga kwento ni Lynn sa mga pulis na hinila niya ang bag nito kaya natumba ang Pinay. Ngunit iba naman ang bersyon ni Lynn. Ayon sa babae, sinaktan siya ni Albert nang sila ay nag-aaway. Chinek pa nga si Lynn ng mga paramedics pero tumanggi na siya na dalhin sa ospital. Bukod doon, sinabi din ni Lynn na may nauna ng insidente ng pagiging marahas ang kanyang asawa. Nakalaya si Albert matapos niyang magpiyansa. Nag-plead ng non-contest si Albert laban sa mga kaso sa kanya. Nakatanggap ng hatol si Albert ng 3 taong probisyon. Isang araw lang nanatili si Albert sa kulungan bilang kondisyon ng probisyon na ibinigay sa kanya ng korte. Inutusan din si Albert ng judge ng 8 oras na community service, 52 weeks ng counseling at pinalalayo na din si Albert mula kay Lynn ng 3 taon. Kaya naman simula noon ay magkaibang bahay na tumira sina Lynn at Albert. Base din sa protective order na ipinataw kay Albert, hindi rin niya pwedeng kontakin, tawagan o sulatan si Lynn. Ang protective order ay tulad ng isang restraining order. Ito ay utos mula sa korte para protektahan ang isang tao mula sa karahasan na idinudulot ng miyembro ng pamilya. May 30, 2017, nang lumapit si Albert sa judge para baguhin na ang protection order. Subalit ibinasura ng judge ang hiling ng lalaki. Nang araw din na iyon, nagsulat ng report ang facilitator sa programa na kinabibilangan ni Albert. Ayon kay Mr. Rodriguez, aktibo naman sa programa si Albert. Subalit idiniin niya na hindi pa inaako ni Albert ang kanyang mga ginawa kay Lynn. Malaking bagay na aminin ni Albert ang kanyang nagawa para maging maayos ang kanyang pagbabago ng ugali. October 2, 2017, nagbaba naman ng desisyon ang judge ng kaso at pinahintulutan na si Albert na lumapit na kay Lynn. Ang mag-asawa ay humarap sa korte ng araw na iyon. Ipinakita ni Albert na nakumpleto niya ang 32 sa 52 sessions ng programa ng counseling. Pinaniniwalaan din na nagsama na uli sa isang bahay sina Lynn at Albert. Noong December 2017, ipinakita ni Albert kay Mr. Rodriguez ang kopya ng mga papeles ng bago niyang kasong kinakaharap. December 15 nang inaresto si Albert para sa kasong misdemeanor. Nakausap ni Mr. Rodriguez si Albert at tinanong kung ano ang nangyari. Ayon kay Albert, tumawag siya ng pulis matapos siyang umanong kagatin ni Lynn. Aalis daw kasi ang babae pero pinigilan niya ito at hinawakan ang Pinay. Nagulat na lang siya nang saktan siya ng kanyang asawa at kinagat. Subalit nang makausap ng mga responding pulis si Lynn, sinabi nito na masyado kasing mahigpit ang hawak ni Albert sa kanyang kamay. Nasaktan daw si Lynn kaya niya kinagat ang kanyang asawa. Dahil sa mga nangyari, labis nang nag-alala si Mr. Rodriguez para sa mag-asawa. At ng araw ng Pasko, December 25, nagbunda ang mga pulis sa bahay ng mag-asawa para i-check ang kanilang kalagayan. Ayon sa mga kapitbahay, halos 45 minutes na nandun ang mga pulis. Pero naglakad lang palayo ang mga pulis at tila wala namang nangyaring kakaiba. Makalipas ang isang araw, December 26, nakatakda muling magpunta ang mga pulis sa bahay ni Lynn at Albert para sa isang welfare check. Subalit nagimbal sila na makita ang mag-asawang wala ng buhay. Sa kanilang investigasyon, nasaksak si Lynn kaya agad siyang namatay. Samantala, si Albert naman ay tinapos ang sarili niyang buhay. Nagulat at labis na lungkot ang pamilya ni Lynn sa Pilipinas. Hindi nila akalain na mawawala si Lynn sa kanila ng ganong paraan. Doon na din nalaman ng pamilya ni Lynn na sa likod ng kanyang masasayang larawan ay mapait pala ang pinagdadaanan nito sa kamay ng kanyang asawa. Hindi nila akalain na ang American dream ni Lynn ay mauuwi sa isang trahedya. Walang idea ang kanyang pamilya na lahat ng kanyang mga ngiti ay peke lamang. Dahil ang totoo ay malungkot pala ito pero wala siyang inisip
kundi ang pangarap na magkaroon ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Marami sa mga kaibigan at nakakakilala kay Lynn ang nagbigay ng kanilang simpatya sa pagkawala ng Pinay. Inalala nila ang pagiging mabuti at masipag na tao ni Lynn. Para sa pangalawang kwento, Eliza Marie Mejia Rogers. Ang bahay na yan ay minsang napuno ng pagmamahala ng isang Pinay at ng kanyang asawa. Subalit sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang Pinay ay kinilalang si Eliza Marie, 24 years old. Si Marie ay nagmula sa probinsya ng Pangasinan at ipinanganak ng 1994. December 2016 nang si Marie ay 20 years old pa lamang, nakilala niya sa social media ang isang lalaki. Ang lalaki ay ang Amerikanong na si Edward Rogers Jr. na nooy 65 years old. Unti-unting nahulog ang loob ni Marie at Edward sa isa't isa. Di nagtagal, nagsimula ang kanilang relasyon. Para maipakita ni Edward na siya ay seryoso kay Marie, nagpunta ito sa Pilipinas. At ng June 25 nang naganap nga ang kasal ni na Marie at Edward. Masaya at punong-puno ng pagmamahalan ang naging okasyon. Matapos ang kasal, nagpunta ang mag-asawa sa Texas. Plano noon ni Marie at Edward na buuin ang kanilang pamilya doon. Hindi nakakalimutan ni Marie na mag-post tungkol sa kanyang buhay sa Amerika. Hanggang sa nabuntis na nga siya at nabiyayaan silang mag-asawa ng isang anak na lalaki ng June 2018. Sa kabila ng magandang takbo ng buhay ng mag-asawa sa Amerika, walang idea ang Pinay kung sino talaga si Edward. Taong 2004 nang mapatay ni Edward dahil sa galit ang isa niyang katrabaho. Nasa kalagitnaan noon ng isang pool party si Edward at ang lalaking kanyang namatay ay si Dwight. Nagkainitan ang dalawa at bigla na lang inatake ni Edward si Dwight hanggang sa mapatay niya ito. May 2006 na nag-plead ng guilty si Edward sa kasong manslaughter. Hinatulan si Edward ng 8 years ng deferred probation. Ibig sabihin, hindi makukulong si Edward sa kulungan pero bibigyan siya ng mga kondisyon na kailangan niyang gawin. Taong 2013 nang madismiss ang kaso dahil natapos na ni Edward ang lahat ng pinapagawa ng korte sa kanya. Dati na din palang may asawa si Edward at tumagal ang relasyon ng 12 years. Ayon sa dating biyana ni Edward na si Jackie, magagalitin ang lalaki noon pa. Bukod doon, minamanipula ni Edward ang dati niyang asawa at madalas saktan ang babae. Grant ang divorce ni Edward sa kanyang asawa ng taong 2014. Ang nakakalungkot, maging si Marie ay hindi pala nakatakas sa marahas na ugali ni Edward. Sa tuwing mag-aaway ang mag-asawa, nasasaktan umano ni Edward ang Pinay. Makailang beses tumawag ng pulis si Marie para humingi ng tulong. October 2018 at ng January 2019 naman nang pagbantaan ni Edward ang buhay ni Marie. Pero kahit na ganoon, itinuon na lang ni Marie ang kanyang oras sa pagiging mabuting ina. Hindi naging hadlang ang pinagdadaanan ni Marie mula kay Edward sa pag-aalaga at pagbubuhos niya ng pagmamahal sa kanilang anak. Hanggang sa ng February 11, 2019 nang muling makatanggap ng tawag ang mga pulis mula kay Marie dahil muli na naman pala siyang sinaktan ng kanyang asawa. Inaresto si Edward at kinasuhan ng family violence assault, aggravated assault at interfering with an emergency call. Kinulong si Edward habang si Marie naman ay umalis na sa bahay ng kanilang tinitirahan kasama ang kanyang anak. Nagdesisyon na rin si Marie na mag-file ng divorce para matapos na ang pananakit ni Edward sa kanya. Bukod doon, nakakuha din si Marie ng protective order laban kay Edward. Nakalaya naman si Edward matapos niyang magbayad ng piyansa. Kasabay nito, inutusan siya ng judge na hindi siya pwedeng lumapit sa kanyang anak at asawa. June 21, nag-plead ng not guilty si Edward sa mga kaso laban sa kanya. Sa kabilang banda naman, umuwi si Marie kasama ang kanyang anak sa Pilipinas. Doon ay kinuwento niya ang mga nangyari sa kanya sa piling ng kanyang asawa. Pinayuhan si Marie ng kanyang mga kamag-anak at kaibigan na iwan na si Edward at wag nang bumalik sa Texas. Pero para kay Marie, kailangan niyang bumalik sa Amerika para tapusin ang divorce na kanyang inihain. Iniwan ni Marie ang kanyang anak sa pamilya niya sa Pangasinan. At noong July 29,
Isang tawag mula sa concerned citizen ang natanggap ng mga pulis. Ayon sa tawag, dapat i-check ng mga pulis ang bahay ni Edward dahil posibleng may nangyaring krimen doon. Nang puntahan ng mga pulis ang nasabing bahay, natagpuan nila ang labi ni Edward. Sa garahe naman nakita nila ang isang freezer. Nang buksan nila ito, nagulat ang mga pulis na makita doon ang labi ni Marie. Napakasakit para sa pamilya ni Marie na mabalitaan nila ang sinapit ng Pinay. Sa kanilang investigasyon, nakausap nila ang kaibigan at katrabaho ni Edward na pangalanan na lang nating Diego. Sinabi ni Diego na siya ang tumawag sa mga pulis. Pakiramdam daw ng lalaki may masamang nangyari sa kanyang kaibigan. Dito na din kinuwento ni Diego ang mga naganap bago ang krimen. Ayon kay Diego, sinabi umano ni Edward sa kanya na mali ang akusasyon ni Marie. Ang totoo raw ay si Marie ang gumawa ng pinsala sa kanyang sarili. Matapos nito, tatawag si Marie ng pulis para ipadakip si Edward. Ayon kay Diego, dahil daw sa kasinungalingan ni Marie, pinakip si Edward at isang protective order ang hinain laban kay Edward. July 28, nang tinext ni Edward si Diego para makipagkita. Doon ay ikinuwento ni Edward kay Diego na siya ay may pinagdadaanan dahil sa divorce nila noon ni Marie. Dito din na inamin ni Edward sa kanyang kaibigan na napatay niya si Marie. Dahil sa takot, nagpatid na si Diego kay Edward pauwi. Habang nasa biyahe, sinabi ni Edward ang mga pangyayari kay Diego. Ayon umano kay Edward, pumunta si Marie sa bahay niya noon kahit pinagbabawalan ito dahil meron ngang protective order. Tinakot umano siya ni Marie na magsusumbong siya sa pulis dahil lumapit si Edward kay Marie. Sa galit ni Edward, sinaktan niya si Marie, natumba ang babae at tumama pa nga sa isang matigas na bagay. Nang i-check na ni Edward ang asawa, wala na itong buhay. Ang kwento na iyon ay mula lang sa kaibigan ni Edward. Pero wala nang lumabas na balita o anumang dokumento na iyon talaga ang totoong nangyari kay Marie. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!